Magandang hapon po sa lahat ng aming mga kapatid at sa aming mga kababayan. Ngayon po, meron po tayong talata ng Biblia o banal na kasulatan na bigyan po natin itong reaksyon. Dahil po, itong talata po sa nakasulat sa unang Juan, 1:20, marami pong mga reliyon. Ito ang ginagamit nila. Isa po ito sa talata ng Biblia na ginagamit po nila, batayan po nila na ituro na si Kristo ay Diyos. Yun po ang aking gagawin ngayon. Pero bago po natin ito bigyan ng komento, basahin po natin muna itong mga talata sa Biblia tungkol po ito sa pagtuturo ng tama. Dahil po ang banal na kasulatan may lihim po ito. Itong lihim na nakasulat sa Roma 16:25, hindi po ito maunawaan ang banal na kasulatan. Dahil po, itong lihim sa hiwagan ay tinatago hanggang sa panahon na walang hanggan. Ito po, dumating na lang ng wakas. Hindi ito maunawaan nitong mga tao. Maliban lang po nitong mga taong binigyan ng pag-unawa. Bakit po? Mayroon pang mga taong binigyan ng pagkaunawa sa banal na kasulatan. Ito pong nakasulat sa Marcos 4:11 hanggang 12 ay ganito. At sinasabi niya sa kanila, sa inyo ang ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. May binanggit po kaninyo, hindi isang tao, marami po ito dahil kaninyo. Itong binanggit na kaninyo, sila po ang binigyan ng ipinagkaloob sa kanila na sila makaunawa sa banal na kasulatan. Ituloy po natin ito sa pagbasa. Datapwat sa kanilang nasa sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Itong nasa labas na binabanggit dito, marami po ito. Kung ganon, itong mga taong binanggit na sa inyo, silang binigyan ng pagkaunawa, pero itong nasa labas, hindi sila makaunawa sa banal na kasulatan. Kung ganon, itong mga tao na binigyan ng pag-unawa, sino kaya ito? Ang sumagot po nito, ang Biblia. Yung nakasulat sa 2 Korinto 5:18 hanggang 20. Ito po ang nakasulat. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na nakipagkasundo tayo sa Kaniya rin. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinibigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Itong mga taong binanggit na Kaniya, binigyan ng karapatan, binigyan ng tungkulin na sila po pwedeng ipagkasundo ang tao sa Diyos. Bakit po? Dahil po ang tao nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sila po ang inutusang may karapatan upang ipagkasundo ang mga tao. Sino kaya ito? Ituloy natin. Kami po ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo na namamanhik ang Diyos sa pamagitan sa amin, kayo'y pinamamanhikan namin na
sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Itong mga tao na binigyan ng tungkulin, ito po ang mga sugo. Kung ganon, itong mga tao na binanggit nasa labas, hindi po ito makaunawa. Anong katunayan? Kahit pa po ito mag-aral man ng mag-aral. Dahil po sa nakasulat sa 2 Timoteo na laging nasipag pangaral, laging nasisipag-aral at kailanmay hindi makarating sa pagkaunawa sa katotohanan. Yun po ang mga binabanggit na sa labas. Kung ganon, kung ang mga tao taas ang pinag-aralan, lalo na po abogado, maituro kaya nila ito na tama ang banal na kasulatan? Ituloy po natin, ito ang sagot ng banal na kasulatan sa nakasulat sa 1 Korinto 2:13 na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iwawangis natin ang mga bagay ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. May kahit pa ang karunungan ng tao, hindi po ito maituro ng tama. Dahil po, ang sabi ng Panginoon, ituro ito na iwawangis, hindi magkasalungatan. Kung ganon, itong makaturo sa tama, itong mga sugo. Dahil po sa lahat ng reliyon sa buong mundo, ito lang ang Iglesia ni Cristo ang mayroong sugo. Dahil po ang unang sugo na nakasulat sa banal na kasulatan, itong anak sa Diyos na si Hesukristo. Mababasa yan, maraming talata sa Biblia, lalo na ho sa 17, 1 hanggang 3, mababasa mo sa Juan. Ang Iglesia ni Cristo po, ang unang sugo, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kasunod po, ang mga apostol. Pero may sugo sa huling araw nga nakatala sa Biblia, sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 7, 1 hanggang 3. Itong sa 6, 12 hanggang 7, mga hula ito tungkol sa pagbalik sa iglesia. Dahil ang Iglesia ni Cristo noon, lahat pong membro pinatay sa pag-uusig. Ang katunayan po, itong si Apostol Juan, siya ang pinakahuling apostol na namatay, na pinatay noong 99 AD. Pero may hula sa banal na kasulatan tungkol po ito sa huling sugo. Na itong huling sugo, hindi ito matanggap sa lahat ng nagturo tungkol po sa reliyon. Marami po silang kuminto dyan. Pero yan ang katuparan dahil po may hula sa banal na kasulatan tungkol nitong huling sugo. Yun ang binabanggit sa banal na kasulatan, sa nakasulat sa Marcos 4:11 na mga taong nasa labas. Ang loob na binabanggit dyan, na kanang binabanggit na kaninyo, yun po ang mga Iglesia ni Cristo. Ang labas pong binabanggit, yung labas sa Iglesia ni Cristo.
Sila po ang mga tao na hindi makaunawa sa banal na kasulatan. Kung ganon, dahil po itong unang Juan 5:20, bakit po atin itong kumentuhan? Dahil po itong talata na ito pong ginagamit nila, isa sa talatang ginagamit nila upang ituro si Kristo ay Diyos. Pero tandaan natin, ang nakasulat sa 2:13 sa unang Korinto, ang nakasulat po ituro na magkawangis. Dito natin makilala kung sino ang nagturo na magkawangis. Ang Iglesia ni Cristo ba? O itong lahat ng mga Protestante at Katoliko? Dito natin malaman sa nakasulat sa unang Juan 5:20. Napaka-importante po ito na ating malaman kung ito po ang nakasulat nito sa Juan 5:20. Kung sino ang nakaturo ng tama, ito bang iglesia na mayroong sugo o itong binanggit na nasa labas na mga reliyong walang sugo? Ito po ang ating basahin na nakasulat. Itong hindi na Bibliyang magandang balita. Ito po, basahin po natin itong banal na kasulatan, itong salin po sa impi. Ipaalam lang namin po sa inyo na itong mga salin ngayon hindi na po sinamahan ng Panginoong Diyos. Ang sinamahan lang po itong nagsulat sa bawat aklat na binuo, ginawang Biblia. Anong katunayan po? Itong huling aklat, may mababasa po tayo dyan sa nakasulat sa Apokalipsis 10:4. Ano ang nakasulat? Kung basahin natin yan, sinamahan po si Apostol Juan. Yung 7 kulog na kanyang narinig, isusulat niya, pero pinigilan siya ng Diyos. Dahil po, ayaw ng Diyos isulat. Kung ganon, kung gusto sa Diyos na ipasulat niya. Pero kung hindi niya gustong ipasulat, pinigilan niya. Sa isang salita, ito si mga taong nagsulat sa mga banal na aklat, kinasihan po ito ng Diyos, sinamahan sila. Sino lang ang hindi sinamahan? Itong nagsalin. Dahil po ang unang mga salin, itong Duway version, Lamsa version, Mubuhat version, King James version, ito ang unang salin. Ang mga tao na nagsalin nito, ginagamitan lang po sa ilang taas na pag-aaral. Yun po ang dahilan na ang Iglesia ni Cristo
Hindi isang Biblia lang ginagamit. Lahat ng Biblia na ang sinasalin sa mga tao nasa iglesia ginagamit. Ito po ay siyasat na mabuti kung itong kanilang sinalin. Tama bang pagkasalin? Hindi ba maraming mali na pagkasalin? Anong ang layunin ng Iglesia ni Cristo? Bakit ganito ang Iglesia ni Cristo? Para po maituro ang banal na kasulatan na magkawangis, hindi magkasalungatan. Yun po ang layunin para po masunod ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang dahilan. Iba-iba po ang aming ginagamit. Ito pong aking basahin, ito pong magandang balita Biblia na itong nagsalin ito mga paring Katoliko at mga Protestante. Sila po ang nagsalin nito. Pero ginagamit po namin ito dahil po mayroong salin na tama. Itong basahin ko po sa NB ay ganito. At ito sa unang Juan 5:20. Basahin ko po. At nalalaman nating paparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kaniyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Dito po, di po pwedeng ituro mo si Kristo ang tunay na Diyos. Dahil po, ang Diyos sumasama lang kay Kristo. Sino ang tinuturo ng ating Panginoon Kristo na tunay na Diyos? Yung nakasulat sa sa Juan 17:1 hanggang 3, ang sabi niya sa 3, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na ikaw ay nag-iisang tunay na Diyos. Sino po ang tinuturo niyang tunay na Diyos? Sa uno po, Ama, dumating na ang oras. Kung ganon, ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos, yung Ama. Kung ganon, magkawangis ang Juan 17:1 hanggang 3 at ang unang Juan 5:20, magkawangis. Hindi nagkasalungatan. Pero kung ituro mo si Kristo ay tunay na Diyos, salungat na po sa nakasulat sa Juan 17:1 hanggang 3. Dahil po ang itinuturo ng ating Panginoon yung kanyang Ama, ang tunay na Diyos. Yun din sa unang Juan 5:20 sa MB, ang tinuturo niya ang mga tao, binigyan ng kaalaman sa pag-unawa upang makilala nila ang tunay na Diyos. Yun ho ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan ang tao ng pag-unawa upang makilala nila ang tunay na Diyos na itinuturo sa Juan 17:1 hanggang 20, 17:1 hanggang 3. Yun po ang kanyang Ama. Hindi niya sinasabi na siya ay tunay na Diyos. Kung ganon, itong mga taong na gumagamit sa talatang ito, hindi ito
magkawangis kung ituro mo na si Kristo ang Diyos. Salungat na po sa banal na kasulatan. Salungat na po sa nakasulat sa Pilipos 2:5 hanggang 6. Dahil po itong ating Panginoon Jesucristo, hindi ito nag-iisip kahit kunti, kahit maliit man lang. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili na siya ay isang Diyos. Dahil alam niya na siya ipinanganak ng tao. Samantala ang tunay na Diyos, nakasulat po sa Números 23:19, hindi po ipinanganak. Bakit po ito ang sabi sa Números 23:19? Ang Diyos ay hindi tao na siya ay magsinungaling. Hindi anak ng tao na siya ay magsisi. Kung ganon po, kung magturo ka na isang Diyos, yung kanyang anak na ipinanganak ng tao, hindi ito tunay na Diyos, kundi pikit na po ito. Yun ang dahilan na walang mababasa na ang ating Panginoong Jesucristo nagturo na siya ay Diyos. Mali po ang kanilang pag-unawa dahil magkasalungatan na po. Mali po ang kanilang paniwala sa Juan 17:1. Dahil po itong si Talibong, Wendell Talibong na tinatawag namin Mr. Tamper, ang sabi niya, hindi naunawaan ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang Juan 17:1 hanggang 3. Dahil po, ang pagsabi ng ating Panginoon na Ama, ikaw ay nag-iisang tunay na Diyos, hindi ibig sabihin sa Kanya to. Hindi ibig sabihin na si Kristo hindi tunay na Diyos. Palusot po, maling pag-unawa. Dahil po, kung alam ni Kristo na siya ay isang tunay na Diyos, anong gamitin niya sa 17:1 hanggang 3:1? Hindi po iisa ang gamitin niya, kundi ang sabihin niya, ang buhay ito, ang buhay na walang hanggan, na makilala tayo na iisang tunay na Diyos. Yun, lakip na po si Kristo. Pareho po silang tunay na Diyos. Pero hindi mo yan masasabi, hindi mo yan marinig sa ating Panginoon Jesucristo dahil alam niya kung sino ang tunay na Diyos. At kahit konti wala sa kanyang kaisipan, sino lang ang nag-iisip na ang Panginoon, tunay na Diyos, ito lang ang binabanggit sa banal na kasulatan, nasa labas. Sila lang po ang magturo na si Kristo ay tunay na Diyos. Salungat naman sa totoo, salungat sa nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil po, ito ang ating Panginoong Jesucristo, sinamahan lang po ng Diyos. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ang Ama na nasa akin, yung nakasulat sa 8:28 sa Juan. Siya ang naggawa sa lahat ng mga bagay. Siya po ang nag-utos sa akin. Siya po, kung basahin mo, doon sa 29, siya po nasa loob ko. Katunayan po, ang ating Panginoon Jesucristo, katunayan na ang Diyos sumasama lang sa Kanya nung ipinako niya siya sa krus.
Kahit sa Biyernes Santo, marinig ninyo yan. Ili labas tani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Bakit iniwan ng Diyos ang ating Panginoong Kristo? Dahil po sa panahon na yan, matupad po niya ang kanyang pagliligtas sa mga katauhan. Kailangan po na siya ay mamamatay. Yun ang dahilan. Lumabas na ang Diyos sa kanya. Kung hindi lumabas ang Diyos, hindi siya mamamatay. Dahil po, ang Diyos po, nakasulat sa Biblia, hindi mamamatay. Kung ganun, itong ilang pag-unawa sa unang Juan 5:20, hindi tamang pag-unawa, hindi tamang pagturo, dahil po ang nakasulat sa magandang balita, ang tinutukoy na tunay na Diyos, hindi si Kristo, kundi ang kanyang Ama ang tunay na Diyos. Kawangis po sa nakasulat sa Juan 17:1-3, hindi nagkasulungan. Pero kung sila ang magturo, salungat na po, maituro nila si Kristo ang Diyos. Pero hindi sila natatakot sa babala na nakasulat sa Juan 17:1-3. Anong babala? Kung magturo ka ng Diyos, ituro mo ang Ama, ang tunay na Diyos. At ang Panginoong Jesucristo, ituro mo na isang sugo. Kung magturo ka ng ibang Diyos, lalo na si Kristo ang ituro mo na Diyos, anong mawala? Dahil po sa Tris, ito ang buhay na walang hanggan. Makamit lang yan ang buhay na walang hanggan kung ituro mo ang tama, ituro mo ang kanyang Ama na siya ang tunay na Diyos, at ituro mo na siya ay sinugo sa Diyos. Yun po ang makakamit ng tunay na sa buhay na walang hanggan. Pero kung ituro mo na siya ang tunay na Diyos, anong nakasulat? Wala kang buhay na walang hanggan. Pero diyan naman ang sabi ng mga nagturo na si Kristo ay Diyos, saan mababasa kung magturo kang ibang Diyos na walang buhay na hindi makamit ang buhay na walang hanggan? Dahil hindi nila naunawaan. Ang sabi ni Kristo, ito lang ang buhay na walang hanggan. Ituro mo ang kanyang Ama na iisang tunay na Diyos. Kung ganon, itong nakasulat sa Biblia o banal na kasulatan, ituro po na magkawangis, hindi magkasalungatan. Ito po ang katunayan na itong mga tao na nagturo na si Kristo ay Diyos, hindi nakaunawa, dahil po sila po ang binabanggit sa talata sa nakasulat sa Roma 16:25 na hindi makaalam ng katotohanan. Yun po ang mga tao nasa labas na nakasulat sa Marcos 4:11. Hindi po ito makaunawa, hindi makaturo ng tama, dahil po sila ang binabanggit ng banal na kasulatan nasa labas. Dahil po ang Iglesia ni Kristo mayroong sugo. Unang sugo, pinakadakilang sugo, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kasunod na sugo, yung mga apostol.
hindi lang po nila natupad ang na ituro sa buong sanlibutan dahil po inuusig na ang iglesia, pinatay na po ang mga kaanib. Ang katotohanan, huling apostol na pinatay, ito si Apostol Juan noon 99 AD. Yun po ang dahilan kung bakit hindi na nasilayan. Wala na pong nagturo ng tunay na Diyos. Mula noon hanggang July 26, 1914, kanila na po ang pagtuturo na si Kristo Diyos. Wala pong nagtuturo ng tunay na Diyos. Pero pagdating ng July 27, July 27, 1914, natupad na po ang hula na nakasulat sa Biblia. Itong Iglesia ni Cristo, lahat po ng mga bagay na nakamit ngayon, mula noon, ito po may mga hula. Itong pangyayari po sa unang iglesia, may hula po. Yun ang sasakitin sa unang iglesia. Pero itong Iglesia ni Cristo, mula noong July 27, 1914, hindi na po ito maitalikod. Yun po ang hula. Lahat ng nakamit ng Iglesia ni Cristo, may hula po. Itong pagtayo namin ng mga gusaling sambahan, may hula po yan sa banal na kasulatan. Yung natamo ng Iglesia ni Cristo na ang mga leader ng bansa gumagalang sa Iglesia ni Cristo. Katunayan po, lahat ng mula sa ibang bansa mo parito sa Pilipinas, dumaan yan sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Makipagkamay sa aming tagapamahala. Yun ang katotohanan na ang nakasulat sa Biblia na hula magaganap po sa Iglesia ni Cristo. Pero kumusta naman itong lahat ng mga reliyon na sinasabing nasa labas? May hula kaya natupad sa kanilang reliyon? Wala po. Bakit po? Mayroon pong relihiyon na may hula natupad sa kanila. Itong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang hula po, hindi ikabuti. Bakit po? Mayroong hula po para sa Iglesia Katolika. Ang sabi po sa hula,